O, yun lang, mga kababayan. So, ito naman tayo, mga kababayan. Dito tayo kay PBBM na nilabas ang drug test or ano niya, herpeulical test ni BBM. Ito, di ba, hinahanap ninyo ito? Pag di nakauwi, gilitan mo isa-isa. Magilit sila, Sir Kenry. Di ba? Ano, makauwi man o hindi, magilit ka pa rin, Ken. Sino pinaggagawa? Sinong ginawa yung tanga? Kung hindi makauwi si Digong, hindi ako magilit. Ang ina nyo, ba't ako magigilit sa sarili ko? Hindi naman ako bobong didiis katulad ninyo. Ang ina nyo, ang hamon ko pag nakauwi, magilit ako. Na? Hindi nakauwi, tapos magigilit pa ako. Tang ina nyo, ba't hindi nyo subukan gilitan liig ninyo? Pauwiin nyo muna. Make sure na pinauwi nyo, buhay ha, hindi nakagarapon. Yabang nito, humarap ka sa salamin. Mayabang talaga ako kasi hindi ako bobo. Yeah. Higit sa lahat, wala akong ninakaw na pera sa bayan at higit sa lahat, hindi ako ng budol ng mga butante. Yeah. Inutil kayo. Yung mga ina-idolize yung mga politician, mga kawatan, mga sinungaling. Diyos ko, hindi ba kayo nahihiya? Mahirap yung ganyan, mga kababayan. Oo, mahirap yung ganyan. Tigilan nyo yan. Ito ha, mga kababayan. Ang record at herpeulical test ni BBM nilabas na. Ngayon, bakit hindi natin subukang magpa-herpeulical test din si Digong? Ngayon, nilabas ni BBM yung record ng herpeulical test niya. Si Digong, kaya ba niya magpa-herpeulical test? Ito, mapapahiya kayo. Ito, hahanapin ko ha. Ito mga kababayan, hamon kayo ng hamon na nasaan yung herpeulical test ni BBM. Ngayon, pag nilabas ba ni BBM ang kanyang herpeulical test, paano yan? Si Digong, kaya din bang magpa-herpeulical test? Kasi, tanong ko lang to Ito Ito po, herpeulical test ni Pangulong Bongbong Marcos. Pati po yan sa PNP. Ayan, logo ng PNP yan. Ngayon, basahin ko ha. BBM on cocaine test, syempre negative. Ito po yung record. Record po yan ng cocaine test ni BBM or herpeulical test. Negative. Negative. Ayan po kita nyo, binilugan, negative. Negative. Ayan, kita nyo, dalawang word, magkadugtong, negative. Ngayon, nilabas ni Pangulong Bongbong Marcos ang herpeulical test niya sa cocaine. Sa coke, nasabi ni Maharlika. Bakit pwede na ba natin nahamunin ang dating Pangulong ulyanin? Pwede na ba nating hamunin ang herpeulical test? Drug test report yan at herpeulical test negative. Di ba? Ayan na naman, sasabihin na naman binayaran, putang ina ninyo. Sasabihin na naman binayaran daw ang negative na herpeulical test. Yan ang mahirap sa inyo Yan ang mahirap sa inyo. Kapag nagpa-herpeulical test, sasabihin bayad. Ngayon kami naman maghamon. Bakit hindi natin subukang ipa-herpeulical test lahat ng Duterte na nasa gobyerno? Kami naman ang maghamon sa inyo. Ito, may message. Ito na. Sa mga salot, sa mga salot, bobo at panatikong DDS, hanapin nyo naman ng ganito si Tatay Digong ninyo. Kasi ilang beses siya hinamon ng Associate Justice Antonio Carpio na pagpa-drug test pero ayaw niya.
para magkaalaman kung sino ang tunay na adik at drug lord. Diba? Hamon kayo ng hamon kay BBM. Ngayon ang ginawa ni BBM, bakit hindi niyo subukang ipa-drug test? Drug test lang si Digong. Diba? Ayon kay Apo Lakay, 3 days ago lang yan 3 days ago lang yan. 3 days ago. Ayan negative. Ngayon, sa mga salot, bobo at panatikong DD shit, hanapin nyo naman ang ganito na si Tatay Digong nyo kasi ilang beses siyang hinamon ni Associate Justice Antonio Carpio na magpa-drug test pero ayaw niya para magkaalaman kung sino ang tunay na adik at drug lord. Siyempre, si Digong. Diba? Buti, pa si Pangulong Marcos Jr. kahit hindi pa ito presidente, noong 2021, nagpa-drug test na at ngayon, nagpa-herpeulical test pa. Kahit alam niya na may posibilidad na manipulahin ang resulta para sirain siya sa publiko, pero may tiwala ang Pangulo Marcos Jr. sa Diyos at batas, kaya lakas na loob siyang nagpa-drug test. Negative ang resulta. Ayan Ngayon, mga kababayan, ayan, kita nyo? Negative. Negative. Ito pa, yung isa. BBM test negative for illegal drugs. Paano yan? Mga DDS. Kaya nyo bang hamunin si Duterte na magpa-drug test din? Ba? Alam nyo si Digong, hindi abutin taon yan, mamamatay yan. Walang fentanyl sa US at sa Europa, nakaban. Fentanyl ang bumubuhay niyan. Mainitin ulo, burido utak, fentanyl. Pag walang fentanyl, tege. Yeah? Alam nyo na, mga kababayan. Am I right? Yan, pinakita ko na sa inyo. Negative ang resulta. So, ngayon, na negative ang resulta, negative ang nilabas ng National Headquarters of Philippine National Police Crime Laboratory, Camp General Rafael Crami, Quezon City. Drug test report. Ferdinand Marcos Jr. Nakalagay. Negative. Result. Methamphetamine. Ano ba? Methamphetamine ba ang pangalan yan? Alam ng mga Duterte yan. Kaibigan lang mga drug lord eh. So, ang resulta, negative. Ano na naman sasabihin dito ngayon ng mga DD shit? Binayaran na naman. Pulis na yan. Ang pulis, hindi niyan pwedeng bayaran. Walang ganyan-ganyan sa pulis at kasundaluhan. Diyos ko. Ito lang sa totoo lang, mga DDS, hindi pa ba kayo nagigising? Ito real talk lang. Real talk lang mga kababayan. Kung talagang mabuting tao at mabait si Digong, bakit siya ngayon nakakulong? Di ba? Kung mabuting tao si Digong at walang kasalanan si Digong, bakit ngayon siya ay nakakulong? Tanong nyo yan sa isipan nyo, mga DDS. Tanong nyo sa isipan ninyo. Kung talagang walang kasalanan, kung talagang walang ginawang mali at mabuting tao si fentanyl ninyo, bakit nakakulong siya ngayon? Sabi ni Phoenix TV, traidor kasi si Bangag. Huwag niyong isisi kay BBM yan. Isisi ninyo kay Senador Trillanes. Takot kay Trillanes eh. Hindi pa presidente si BBM, kinaso na yan. Si Trillanes ang nagkaso niyan sa ICC. Ngayon, isisisi ninyo kay Marcos? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Marcos, araw-araw kayo, buwan-buwan, taon-taon sasabihang meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Kung si Duterte ginagano ni BBM, sa tingin mo, si BBM buhay pa? Yeah? Malamang sa malamang si BBM, binurol na yan.
Kung palit sila ng sitwasyon, si Digong ang presidente at si BBM ang bastos. Sa tingin ninyo, buhay pa si BBM ngayon? Baka pinatarget yan. Baka ala Kerwin Espinosa yan. Di ba? Palit sila sitwasyon. Si BBM dyan mag-rally-rally at sabihin bangag si Digong. Sa tingin ninyo, buhay pa si BBM? Pasalamat kayo, yung presidente natin, naaawa sa matandang nag-uulyanin. Kung hindi maawain yan, tagal nang pinatay ang mga yan. Naka-exile na sana mga Duterte ngayon kung saan bansa sila magliparan. Kung ugali ni BBM mapaghigante, matagal nang napalayas yung mga Duterte sa Pilipinas. Actually, hindi naman mga taga Davao talaga yan. Oo, napadpad lang ng Davao, nakatira lang ng 6 na buwan, hanggang sa umabot ng taon, hanggang sa tumakbong, politician ang tatay, na Davao na. Pero sa totoo lang, hindi po taga Davao mga Duterte. Dayo lang yan sila dyan. Nakatira lang ng 6 na buwan, ang umabot ng taon, hanggang sa, nagiging politician ang tatay, hanggang sa sumunod yung anak, sumunod yung apo, nga. Diyos ko. Kung pareho lang utak si BBM at si Digong, matagal nang nag-exile yung mga Duterte kung saan bansa lumipad yan. Pasalamat kayo, mapagtimpi ang presidente natin. Pero sabi niya, papalagan ko yan. Ayan, hamon kayo ng hamon, weak leader. Ngayong gumalaw ang presidente natin, asan yung weak ninyo? Takot pala kayo, nakulong na yung leader ninyo. Sasabihin nyo, weak pa rin. Tayin ninyo. Ako, ayaw ko maunang pasalita kasi mapagalitan ako ng radar ko eh. Ako, malaki radar ko, mataas radar ko. Ay, nako, mas mataas pa radar ko sa airport. Pinakulong na si Digong. Hamunin nyo pa ng masunod. Ay, ayaw ko na magsalita. Basta sabi ko sa inyo, si Yam ang susunod. Kailan nyo gusto? Pagkatapos eleksyon, may dadamputin? Ako, sinabi ko yan nung nasa kainan ako. O sige, fake news na kung fake news. Antayin ninyo, arestuhin yan si Digong. O, na-aresto, di ba? O, kailan nyo gusto? Pagkatapos ng eleksyon? Mark my word. Yeah? Shh, wag maingay, Daisy. O, magagalit yung radar natin.